Araw, siguro po mga hapon. Maaga po kasi papasok kasi minsan sa hapon po, hindi naman po nagsisimula ang inuman ng tao nun. Ang start po ng bukas ng alas 6, pero maaga po akong pumapasok doon. Parang inaalala ko na lang po yung mga bagay na, mga search na papel ko. Noong time na nag-search ako sa Islam, parang binabasa ko na, natutuwa ako kasi yung pinasa ko reliyon, tama. Parang ganun. Tapos, parang inaalala ko na lang po yung mga bagay na pangyayari sa bago po ako mag-shahada. Nagulat ako na may umakyat na tao sa oras na yun. Walang katao-tao kundi kami lang. At alam ko sa sarili ko, noong una, hindi walang akit na Muslim dito dahil itong taas na to, naka-elevate, parang terrace, tapos bar sa gabi. Yung tao po na yun Muslim din po siya na naghahanap lang ng bagay na mapapahangin siya, ganun. Kasi parang gusto niya doon mag-relax, mag-unwind. Hindi ko po alam sa sarili ko na Muslim siya. Hawak-hawak ko yung papel, tinitingnan ko siya, nung lumapit siya sa akin, sabi ko sa kanya, "Sir, sarado pa po kami." Sabi niya, "Hindi, magpapahangin lang ako," sabi niya. Nakita niya yung papel na hawak ko about sa Islam. Nagulat siya sabi niya, "Muslim ka?" Sabi ko, "Balik Islam po ako." Sabi niya, "Ba't andito ka?" Sabi ko, kinuwento ko yung nangyari sa akin, na bago ako nagshahada, pag-uwi ko sa amin, kung ano yung nangyari sa akin. Napunta ako dito na hindi ko naman po gusto. Sinama niya, nung oras po nun, sabi niya, "Sige, gumaya ka, sumama ka sa akin." Hindi ko alam na nung time na yun, na Muslim din siya. Lumakad kami palabas ng bar na yun, pababa. Pumasok kami ng Green Hills. Ako sa sarili ko, nagulat ako, na loob pala ng Green Hills, puro Muslim. Dahil hindi pa ako nakakapag sa lugar na yun, dahil isip ko lang mga pera pambili para pumasok doon para mamili. Pumasok ako sa may loob ng Green Hills hanggang sa pumasok kami sa loob ng masjid. Sa pagpasok ko pa lang po sa loob ng masjid, malapit na, naririnig ko na po yung adhan, hindi ko naman po maiwasan hindi maiyak. Kasi parang naranasan ko, parang naisip ko na, parang nakauwi ka na, ganun. Nailigtas ka doon, mashallah. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, ipagpapatuloy natin, Brad, yung magandang paglalakbay mo at alhamdulillah, mashallah, nakita po natin at narinig natin yung paglalakbay ni kapatid Ahmad, mashallah, siya po ay ginaid ng Allah subhanahu wa ta'ala na magmula sa kadiliman ng kanyang kinaroroonan noon tungo doon sa bago at nakita niyang kaliwanagan at katotohanan ng Islam. MashaAllah. Bihira, Brad, yung mga ganyang experience at ganyang mga paglalakbay mula doon at patungo rito sa Islam. Pero dito tayo, kanya-kanya tayong mga yung pangyayari sa buhay at kwento sa buhay. Alhamdulillah, napakaganda nung iyong tinuran, mashallah. So, sa ngayon, Brad, anong taon nga ba yung nagbalik Islam ka noon? 2009 po, March 2009, mashallah. So, medyo ngayon 2014, mga 5 years ago, mga 5 years ago, mashallah. So, alhamdulillah, yun ang kagandahan noon, na unti-unti ang iyong natunghayan, yung kagandahan ng Islam. At ngayon, nung nagkaroon ka nga ng mga pagsubok sa buhay, nawalan ka ng mga ibang mga miyembro sa pamilya, pero sa pagtahak mo sa landas ng Islam, ang sinukli naman sa iyo ay napakaraming mga kapatiran sa Islam, napakaraming pamilya, kumbaga. Dito natin makikita yung tinatawag na kapatiran sa Islam. Minsan, Brad, naalala ko nung nagkaroon tayo ng symposium nung last Monday, merong isang nagtanong nung gabi na yon sa audience. Nagtanong, ang kanyang katanungan, isang lalaki na noon, ang kanyang katanungan ay hanggang kailan ba or hanggang saan ba ang kapatiran sa Islam? Itong katanungan tungkol sa kapatiran, yung paksa ng kapatiran sa Islam, napakalawak po yan. Napakalawak na usapin tungkol sa kapatiran. Pero pwede nating paiksiin ang pag-uusapan na sagutin agad-agad yung kanyang katanungan na ang kapatiran sa Islam ay hanggang doon sa kabilang buhay.
So ito po ay may basihan sa loob ng Quran at sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung nagpapatunay na tungkol sa kapatiran ng Islam. Kaya wag tayong malungkot, katulad na si Brad noong siya ay hindi pa Muslim at yumakap sa Islam, nawalan siya ng mga miyembro ng pamilya, pero po yung pagkawala nun, susuklian ng Allah ng mga kapatiran na ika nga hindi mo pa naranasan sa buhay mo. Kahit saan ka pumunta sa buong mundo, meron kang kapatid na Muslim na kapag sila ay ika nga tumahak at gumawa at nagpapatotoo sa aral ng kapatiran sa Islam, wala pong pinipiling anong nasyonalidad, walang pinipili anong kulay ka, anong lahi, kung ikaw ba'y mayaman o mahirap. Nakita na at narinig natin po yung sinalaysay ni Kapatid Ahmad tungkol doon sa pagdarasal. Doon niya nakikita o doon niya nakita ang pagkakapantay-pantay ng mga Muslim. Ganon din yung kalalakihan at mga kababaihan, doon sila sa likod, pantay-pantay po, walang pinipili. So dito sa kapatiran, bago natin balikan si Kapatid Ahmad, meron pa tayong 20 minutos bago magtapos yung ating programa, Kapatid Ahmad. Maisingit natin yung konti, yung katanungan nung nagtanong doon sa symposium na yon nung gabi. Kasi ang patunay po tungkol sa kapatiran sa aral ng Islam, ito yung brotherhood na tinatawag na kapatiran mula sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Kasi sinabi ng Allah sa loob ng Quran sa chapter 49 verse 10, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innamal mu'minuna ikhwa. Yung pong pinakamaiksi na